Ang sobrang luto na kanin, lalo na kapag hindi wastong pag-init, ay maaaring humantong sa pagkalason sa pagkain, na kilala bilang reheated rice syndrome or fried rice syndrome. Ang pangunahing sanhi ay ang bacterium na Bacillus cereus na maaaring makaligtas sa pagluluto at maging sa panunaw. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at pananakit ng tiyan. Elaboration. Ang salarin, Bacillus cereus. Ang bacterium na ito ay gumagawa ng mga lason na maaaring mabuhay kahit luto na ang kanin. Ang mga lason na ito ay hindi nasisira sa pamamagitan ng pag-init, kaya kahit na iniinit mo ang bigas, ang mga lason ay maaari pa ring magdulot ng sakit. Reheated rice syndrome, fried rice syndrome. Ito ay isang uri ng pagkalason sa pagkain na dulot ng Bacillus cereus na maaring tumubo sa bigas at iba pang mga pagkaing starchy. Sintomas. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas sa loob ng 6 hanggang 12 oras pagkatapos kumain ng kontaminadong bigas at maaaring kabilangan ng pagduduwal, pagsusuka, pagtatae at pananakit ng tiyan. Paano pigilan? Magluto ng maliliit na bahagi. Nakakatulong ito na matiyak na ang bigas ay nakaimbak at mabilis na pinainit. Mabilis na palamigin. Palamigin ang kanin ng mabilis hanggat maaari. Mas mabuti sa loob ng 1 oras ng pagluluto at itabi ito sa refrigerator. Huwag mag-iwan ng kanin ng napakatagal. Iwasang mag-iwan ng kanin sa temperatura ng silid ng higit sa 2 oras. Painitin muli ng lubusan. Kapag iniinit muli, tiyaking ang bigas ay pinainit hanggang 140 degrees Fahrenheit, 60 degrees Celsius, o mas mainit pa. Itapon ang nasirang bigas. Kung ang bigas ay may masamang amoy, texture o lasa o matagal nang naiwan, itapon ito. Ang pagluluto ng bigas ay ginagawang mas natutunaw ang butil, ngunit ang labis na pagluluto ay may kabaligtaran na epekto. Ang pagluluto ng bigas nang napakatagal sa mataas na temperatura ay sumisira sa mga enzyme sa butil na nagpapadali sa panunaw. Habang umiiral din ang mga enzyme sa iyong digestive tract, maraming pagkain ang naglalaman din ng sarili nilang mga particular na enzyme. Particular na upang matulungan ang proseso ng pagtunaw. Ang proseso ng pagkasira ng mga bono sa mga amino acid ay kilala bilang denaturation ayon sa Elmhurst College. Ginagamit din ang prosesong ito upang isterilisado ang mga medical na instrumento sa pamamagitan ng pagsira sa mga natitirang amino acid mula sa pagkakadikit sa balat. Ang mga mahahalagang bitamina tulad ng thiamine o bitamina B1 ay madaling masira sa pamamagitan ng labis na pagluluto. Ang bitamina B5, na kilala rin bilang pantothenic acid, ay madaling masira sa sobrang pagluluto, ayon sa Massachusetts Institute of Technology. Marami sa mga bitamina B ay katulad na apektado ng labis na pagluluto at ang mga bitamina na ito ay kinakailangan para sa mga proseso tulad ng metabolismo at paggawa ng enerhiya. Ang tuloy-tuloy na pagkonsumo ng mga pagkaing sobrang luto tulad ng kanin ay maaaring humantong sa kakulangan ng mga bitamina B pati na rin ang iba pang sustansya. Mga potensyal na epekto na nagdudulot ng cancer. Ang pag-overcooking ng anumang pagkain ay hindi basta-basta sumisira sa molecular structure. Maaari itong magtakda ng yugto para sa paglikha ng bago at potensyal na mapanganib na mga istruktura. Ang mga amino acid sa sobrang luto na bigas ay maaaring bumuo ng isang sangkap na kilala bilang acrylamide. Ang acrylamide ay isang kilalang carcinogenic compound sa kabila ng natural na pinagmulan nito. Ang produksyon ng acrylamide ay nagsisimula sa humigit kumulang 120 degrees Fahrenheit, ayon sa National Cancer Institute. Ang pagkain ng sangkap na ito ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng mga cancer sa bibig, bituka, suso at mga ovary.